Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin abroad. At lalo na po yung mga nasa Naga City. Alam mo, magpapasalamat ako sa Naga City, no? Lalo na po sa opisina ni Mayor Leni Robredo dahil napakainit po ng kanilang pagtanggap sa ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Minsan ka-coffee, hindi rin mawawala sa isip mo na baka bastusin, 'di ba? Kasi dating naging kalaban sa politika. May mga ganyan tayong mindsets eh. Lalo na kung ikaw, halimbawa, supporter ka ni Marcos, no? And then pupunta siya sa baluarte ng dati niya nakalaban sa politika. So hindi mawawala sa isip mo, paano na lang kung may mga magrally sa harap niya. Siyempre, nakakainsulto din yan sa taong pupunta dyan. Pero natutuwa tayo dahil napakainit po at nagiging maganda yung pag-uusap, yung pagmi-meeting, yung pag-iikot ni Mayor Leni Robredo at ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Naga. At kung inyo nakikita, di ba online, nag-check naman kayo ng Facebook, no? Kung inyong makikita yung mga mukha, no? Ng ating presidente at ng vice-presidente, kapansin-pansin na nag-enjoy sila. Wala talagang masamang tinapay. Hindi kagaya na kapag si Sara yung kasama, napaka-plastic kasi ni Sara eh, no? Halatang halata mo na ano lang eh, pakitang tao lang eh. Pero si Leni Robredo at si PBBM dito, tingnan mo yung ngiti na yan, no? Walang halong kaplastikan. Kita mo pag yung ngiti ng tao ay natural. Yung hindi pinipilit, di ba? Kanina nag-inspection sila dyan sa Jesse Robredo Coliseum, no? Sa Jesse M. Robredo Coliseum, nag-inspection sila. Masayang-masaya sila. Kasama nila si Secretary Vince Dizon. At ang nakakatuwa pa dito, no? Pinakita pa ni PBBM na siya po ay nakasuot ng pink na medyas. Zoom out ko. Oh, zoom in. Wait lang ha. Oh. Pink na medyas. Ang ibig sabihin nito, sa communication, pag inaaral natin yan, appropriation ito eh. Ina-appropriate mo yung sarili mo doon sa kultura o sa character ng pupuntahan mo. Sign of respect. O pupunta ako doon, ano ba yung mga bagay na ikatutuwa ng mga tao doon? Siyempre, pink ang kulay ni Robredo. Siyempre, kailangan ko magsuot kahit papano ng pink. Hindi man damit or any signs na nagpapakita ko ng respeto, paggalang. Mapapansin mo talaga na napaka-respectful si PBBM sa kanya mga nakakausap. Even kay Sara noon, until now din naman. Magalang pa rin ang presidente. Nire-respeto niya pa rin lalo na kapag babae. Kahit lalaki nga, nire-respeto, ano pa yung babae. Si Sara lang talaga ang bastos ang ugali eh. Wala lang talagang modo itong si Sara Duterte tapos gusto maging presidente, no? Anyway, kaya kung papansinin ninyo, si Leni Robredo, parang feeling niya safe. Diba? Pakiramdam niya sa sarili niya, safe siya kasi si PBBM yung kasama niya eh. O, tingnan mo. O, nakangiti siya. At marunong siyang lumugar ha. Hindi siya yung, ako ang mayor dito sa Naga, ako yung bida. Hindi eh. Makikita mo sa mga video, makikita mo sa mga picture na ang pinapalabas niya laging bida, si presidente, si PBBM ang presidente. Paano mo makikita yan? Sa structures, pag naglalakad. Diba? Kapag ikaw bida, ikaw nasa unahan. Pero marunong lumugar si dating Vice President Leni Robredo. Hindi siya bastos. Hindi siya nang-aagaw. Tingnan nyo. Malabong-malabo sa karakter ni Sara Duterte. Tingnan ito ha. Nakita ko tong picture na to kasi pinadala sa akin tong picture na to. Nasa likod siya ni PBBM. Diba? Nasa likod siya. Kahit siya ang mayor ng Naga, alam niya na mas mataas sa kanya ang presidente. Si PBBM at ginagalang niya yung posisyon. Ginagalang niya yung tao. Si Sara kasi walang paggalang eh. Bastos si Sara Duterte. So ano yung mga napag-usapan nila? Ito, para malinaw tayo ha. Wala pong napag-usapang politika. According to the statement, no? Sila, pero dati alam, no? Kasi sa mga ganyan, alam nyo naman yan, common sense naman yan, no? Na hindi lahat ng napag-uusapan ay nilalabas sa publiko, ay nilalabas sa media. Siyempre, kailangan meron pa rin yan. May privacy pa rin yan at may confidentiality pa rin sa mga napag-uusapan nitong mga leader na ito. Ito. Serbisyo muna bago politika, sabi sa headline ng GMA News, no? This is what President Bongbong Marcos highlighted when asked regarding, and I quote, forging alliance o yung pagsasanib puwersa o pagbuo ng puwersa. Alam nyo na, ibig sabihin natin yan, pagbuo ng puwersa sa 2028. No? Serbisyo muna bago politika.
Yan po yung kanyang highlight na pagbisita dyan sa Naga City. Hindi kagaya ni Sara Duterte, mahigit 2 taon pa, inaatupag na kung paano siya magiging presidente. Sa bagay, unang taon niya pa lang, excited na agad. Gusto na agad umupo sa pagka-presidente. Ginawa na ng issue agad si Presidente Marcos, di ba? Rally sila ng rally, ginawa ng fake news para ma-impeach ang presidente, hindi sila nagtagumpay. Gusto nila pag-resignin dahil addict daw, hindi sila nagtagumpay. Nagrally sila sa People's Initiative para magkusa mag-resign. Si PBBM, hindi sila nagtagumpay. First 2 years niya pa lang yan sa pwesto ha. Gusto agad mag-presidente. Kaya ngayon, kahit malayo pang 2028 elections, nag-anunsyo na agad, tatakbo siya. Namumulitika na talaga yan si Sara. At alam nyo naman ang dahilan yan kung bakit niya ginawa yan, di ba? Para may dahilan siya kapag nililitis na siya sa kanyang impeachment case, sasabihin na political persecution yan. Ginagawa nila sa akin yan dahil ako contender sa 2028 presidential elections. At least may script na siya, di ba? May kwento na siya. Pinupolitika lang ako. Siyempre, yung mga tangan DDS, maniniwala, oo, pinupolitika lang si Sara kasi tatakbo yan eh. Ganun naman eh. Pansinin mo, dati, ano sila sabi niya? Si Romualdez ang gusto maging presidente. Si Romualdez ay ambisyoso, gustong maging presidente sa 2028, kaya ganyan nagpapabida. Ayun naman pala, siya naman pala ang may motibo. Anyway, nasa inyo yan kung iboboto nyo. The most political thing that we did today, I wore my pink socks in honor of Mayor Lenny, the president said in jest. Pabiro ha. Pero yun ang pinupunto ko sa inyo ka-coffee, no? Tulad niya sinasabi ko sa inyo, sign of respect yan. O, tinan mo, ang term pa nga ng president, hindi ko kasi nakabasa yan, ang statement na yan eh. The most political thing that we did today, I wore my pink socks in honor of Mayor Lenny. Yung term niya pa, in honor. Mas mabigat sa respeto. Bilang paggalang, bilang pagkilala, actually, parang respeto na rin. Kasi sa theories, sa communication, no, ina-appropriate mo yung sarili mo doon sa kultura, doon sa character ng taong pupuntahan mo, which is a sign of respect. Simple lang, di ba? Simple lang, nagsuot lang siya ng pink na medyas, pero malaki ibig sabihin yan. Hindi niya binabastos yung taong pupuntahan niya. Kaya pansinin mo, well accommodated siya, well accepted siya ni Leni Robredo. Ang main purpose ng pagpunta niya dyan ay inspeksyonan nitong Oplan kontra baha. At pinasyalan din nila yung renovation nitong tawag niyan, Coliseum no, ni Jesse Robredo. Wala pong napag-usapan na politika. Okay din yan sa atin, pabor din sa atin yan, pero ako hindi ako naniniwala. No? Pero let's accept that kasi hayaan natin ang mga bagay na confidential na dapat maging confidential. 'Di ba? May mga bagay na hindi pa natin dapat malaman. At we have to respect yung confidentiality o yung privacy ng mga usapin na yan. 'Di ba? Yan ang nilabas sa media and then we have to accept. 'Di ba? Pero syempre, nasa isip natin, definitely meron yan. Political plans for 2028 were not among the agenda when President Ferdinand R. Marcos Jr. visited Naga City on Saturday where he met former Vice President Leni Robredo. Yan yung sinasabi namin dito, no? Hindi naman namin pinag-usapan yon. I think Mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. Sabi ni PBBM. At yun yung pagsusuot niya ng medyas, yun yung pinaka-political, no? We have been planning this for a few months already. Okay, sige, linawin natin yan, ha? Kasi, sabi ng mga diles, nagmo-monitor din ako sa mga comment ng mga diles, eh. Ang pinupunto nila, kaya daw po nagpunta si PBBM dyan sa Naga dahil na-pressure daw po sa pag-announce ni Sara Duterte na tatakbo siya sa pagka-presidente. So, kinakailangan daw agad bumuo ng alyansa. Bumuo ng alliance kasi tatakbo si Sara. So, kailangan ng matibay na alyansa para matalo si Sara. No. Kailan lang nag-announce si Sara ng isang araw lang. Matagal na po itong pinaplano ang pagpunta dyan sa Naga. So, basag na naman kayo dyan, no? Several political analysts and lawmakers have expressed their belief that Robredo is the strongest candidate who could beat Duterte in the 2028 presidential race. They said Marcos's possible endorsement could also give a big boost to Robredo's candidacy. I agree. No? Kung i-endorso ni PBBM si Leni Robredo, why not? Ako? Kung i-endorso ni PBBM si Robredo, at kung si Robredo yung tanging makakatalo kay Sara Duterte na tamad at walang plano, why not? Doon tayo sa lesser evil.
'Di ba? Kasi kung si Sara okay lang eh. Walang karapatan, walang problema kung gusto niya maging presidente. Pero ang tanong natin diyan, deserve niya ba maging presidente? Sa dinami-dami ng tao, deserve niya ba maging presidente? May nagawa ba siya? Vice presidente siya. May nagawa ba siya? Oh, wala. Nung mayor siya, may nagawa ba siyang maayos dyan sa Davao? Wala rin naman. Bagsak din siya. Bagsak ang kanyang performance. Yun ang kine-question natin. Babagsak lalo ang ekonomiya ng Pilipinas kapag si Sara ang nanalo. Bilang presidente, walang alam. Bubula-bulahin lang tayo. Hindi tayo irerespeto ng international community. Yung investors, yung confidence nila, yung tiwala nila sa bansa, babagsak. Hindi nga makapagsalita ng maayos si Sara Duterte. Yun ang mali. Karapatan niya tumakbo pero hindi niya deserve manalo. Di ba? Nag-announce. Kasi may dahilan kung bakit siya nag-announce. Para may dahilan siya, kapag nililitis siya, may sagot na agad siya. Political persecution ito. Ang tanong nga, kaya nga, sinasabi ko sa video ko kahapon, no, kapag may kapitbahay kayong DDS, tanungin nyo siya, bakit mo iboboto si Sara? Ano yung nagawa niya? First question niya na. Pangalawa, ano yung plano niya sa Pilipinas? Doon sa plano niya, malaking tanong pa, ano yung proof na magagawa niya yung plano niya na yan? Kasi kung nakaupo na nga siya na vice presidente, hindi niya nagawa wala siyang nagawa na maayos eh. Nung nakaupo siya sa Davao bilang mayor hindi niya nagawa ng maayos. Inabuso niya pa yung kanyang authority. Hindi pa nga siya mayor that time, nanuntok ng sheriff. Abuse of authority yun. Sheriff yun. Kahit nag-i-implement lang yung ginagawa niya lang yung kanyang trabaho, pwede mo naman pakiusapan yan eh. Sinapak mo, walang kalaban-laban. Hindi talaga lalaban sa'yo yan kasi napapalibutan ka ng security guard mo. Eh di tinukhang yun. Sinugi nila yung sheriff na yun. Diba? Walang pakialam. Handang i-bypass yung legal processes. Huwag natin sundin yung batas. Gawin natin kung ano yung gusto namin gawin. Style Duterte. Walang batas-batas. Gusto namin, gawin natin yan. Yan ang iboboto mo. At tanongin nyo ulit yung kapitbahay nyo. Anong masasabi dyan? Walang nagawa. Ang Davao, maganda ba ang Davao? Ilang dekada na sa kanila yan. Nabudo lang tayo doon sa press release ni Digong na napaganda niya ang Davao kaya naging presidente May narinig ka bang stand ni Sara Duterte sa flood control scams? Sa issue ng flood control? May narinig ka ba nagsabi sa kanya na papanagutin yung mga korap dyan? Wala. Paano kung naging presidente na yan? Nagbalikan itong mga kontraktor na to. Diba? Kaya nga yung mga kontraktor, yung mga apektado, kumakampi kay Sara. Kasi pag si Sara na nakaupo, babalik ang negosyo nila. Reason, another reason. Sa DepEd, may ginawa ba siya sa DepEd? Na maayos, di ba? Pinapangit siya pa yung DepEd. Winaldas niya yung pera, yung confidential funds. Tapos talungin niyo yung kapitbahay niyo, iboboto mo pa rin ba yan? At ang pinaka-importante, wala ngang plano. Ang plano niya, ipagiganti niya yung tatay niya. Doon ako kay Lenny. Kung yan lang din yung pagpipilian, kay Lenny na lang ako. Mas matino yan. Di ba? O siya kayo, anong komento ninyo dyan? Papipiliin kayo ha, Lenny o Sara? Comment dyan sa comment section. Siyempre may mga loyalista rin, hindi pa rin matanggap si Lenny Robredo, no? Pero nasa sa inyo po yan. Halimbawa, endorso si Lenny ni PBBM, or kung si Lenny at si Sara ang pagpipilian, kanino ka tataya? Pinag-uusapan natin dito yung future ng bansa. Ako kay Lenny ako tataya, hindi kay Sara. I-komento ang inyong opinion, reaction, dyan sa comment section. Mga nasa Facebook, follow na po kayo. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.